Hi guys, another day, another video ulit tayo, and meron tayong i-install dito sa ating signal light. So, eto yung signal light protector na madalas na nakikita nyo sa mga naka Honda Click rin. And eto, na-inspired tayo na bumili ng ganito kasi may nakikita tayong napuputulan ng signal light. So, eto guys, kakabit natin at ipapakita ko sa inyo kung paano siya ikabit. At first time lang din natin maglalagay ng ganito. So titignan muna natin yung diskarte. So feeling ko ganito siya. Ganyan, no. Tapos pasok lang natin. Pasok natin ganyan. So ganito yung magiging forma niya. Ayan. O, di ba? Pakaangas. Ang ganda nito guys, promise. Itong signal light protector na ginawa nila. Bakal to hindi siya plastic no. Tuktukin natin. Ayan. Naririnig nyo ba? Ayan. So, bali dito, mayroon tayong tatanggalin dito sa baba. Mayroong dalawang screwdriver na nandito. Oops, teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Okay, so unang tatanggalin natin dito, dalawang screw. Gamit kayo ng Phillips screw. Ito yung gamit natin. Medyo mahaba yung ating Phillips screw. Feeling ko kailangan niya ng mas maliit na screwdriver. Mahaba yung ginagamit natin. Ito, gamitin natin yung maliit. Okay. Ayun na. Maiksi lang pala yung screw nito. Ito. Ayan. Maiksi lang siya. So ipapakita ko mamaya yung kasama ng signal light protector natin na screw. Mas mahaba yun compare dito. So itong isa, tatanggalin din natin. Ayan. So kapag tatanggalin nyo pala tong screw dito, kailangan nyo ng maliit na screwdriver para matanggal nyo. Kasi kapag yung mahaba, hindi nyo matatanggal yan. Okay, so natanggalan natin yung dalawang tornilyo. So ito yun. So ito kung i-compare natin, ganito siya kalaki. Ayan Samantalang yung stock, ganito siya kaliit. Di ba? Ang layo ng diferensya nila. So kapag bibili kayo ng signal light protector, so lalagay ko sa description yung link kung saan ko nabili. Tapos ito, sundan nyo lang yung process ng video natin para maayos nyong maikabit yung signal light protector nyo. Alright? So ngayon, ilalagay na natin ito. Alright. Ayan So feeling ko yung ginamit na pintura is parang siya, powder coat. Ayan, kasi hindi siya ganun ka espang. Ayan. Smooth na smooth siya. So same process lang yung ginawa natin. Bali, i-install lang natin, ilalagay lang natin yung dalawang tornilyo kung saan natin tinanggal yung dalawang screw kanina. So doon din natin ilalagay. So kapag naglagay kayo, ito yung nasa taas. Ganito yung pwesto niya. Hindi ganyan Hindi ganyan. Kasi kapag ganyan, nilagay mo, hindi ito sasakto doon sa pinaka-tapalodo niya. Dito, hindi siya sasakto dyan. So kapag naglagay kayo, dapat pag ganito, ganyan. Kasi ito, pinasadya na talaga na pasukan ng tapalodo niya. Ito, pakita ko Ayan. So kapag nilagay niyo siya, ganito yung magiging itsura niya. Matatakpan yung nasa taas, hindi yung sa baba Kasi kapag ganito yung pagkakalagay niyo niyan, di ba ang layo na ng bracket niya kapag pag ganyan dapat sa taas. Okay, so ganito. Ayan. Okay, so install natin. So kapag ilalagay niyo siya, dapat sa ilalim. Huwag dito Huwag niyo ilalagay dito sa taas. Dito dapat sa ilalim to. Dito. Tapos ganyan lang, usog niyo lang. So kapag nakita niyo pantay na, so ilagay niyo muna tong washer. So kailangan nyo ipasok muna dito sa pinaka-screw. Ayan. So ganito yung paglalagay. So pasok nyo lang. Kung saan nyo tinanggal yung dalawang screw kanina, doon nyo din ipapasok. So kapag okay na, naipasok na ng kamay nyo, pwede nyo na siyang higpitan. Okay, so ilalagay naman natin dito sa kabila. Ito, papakita ko para makita nyo. Tapos pasok nyo lang to. Ihanap nyo lang dun sa pinaglagyan ng screw. Ayan. Make sure lang na higpitan nyo.
Ito naman guys is stainless na siya. So hindi naman to kakalawangin kung sakaling natalsikan siya ng ulan o kapag naglinis kayo, hindi siya kakalawangin. So ito na yung resulta guys. So makikita naman natin dito, ayun oh, matibay naman siya. Tsaka kahit pukpukin mo to guys, to matibay talaga. Ganito naman yung itsura niya kapag malapitan. Ganyan yung ayos niya. Nababagay yung combination ng kanyang fender kasi yung pagkaka-block niya, same sila dito sa signal light protector natin. Ayan oh, napakaangas guys. Ayan oh. So balak ko sana dito is magpe-fender delete ako. Kaso ngayong buwan na to tag-ulan kaya hindi ko na papalitan yan, ganyan na lang. Eh kapag nadaan tayo sa daan na may tubig, tatalsik sa atin. So hindi ko na tatanggalin yan, ganyan na. Mas bagay pala kay Honda Click ang may fender. Ayan oh. Ilalagay ko sa description yung link guys para makapag-avail kayo nito. Ito talaga yung literal na plug and play, wala na kayong ilalagay, hindi na kayo mag-a-adjust pa. Wala kayong mo-modify. So ito, papakita ko sa inyo kung pantay yung pagkakalagay natin. Yung sa sukat, ayan, sukatin natin. Ayan o, pantay na pantay o. Tapos try naman nating susian para makita natin yung kanyang signal light na umiilaw. Ayan o. Oh, di ba? Angas. Sa kanan naman. Oh, di ba? Angas. Okay guys, mabilisang video lang tayo. So ito, naipakita ko sa inyo yung paglalagay natin. And next video natin, paparinig ko sa inyo yung ating stock na pipe. Okay, so bali, ito yung ating tinanggal na screw. So ito is tatago lang natin para kapag gusto nating tanggalin yung nilagay natin dito, meron pa rin to. Para at least hindi na tayo bibili pa ng bago. Medyo mahirap yatang hanapin yung ganitong tsura ng screw. Ayan oh. Napakaliit niya. Tsaka makikita natin dito, meron kasi siyang lock dito sa pinaka ilalim niya. Patuloy lang naman ako mag-upgrade dito sa motor natin. Every video naman natin na pinapakita ko sa inyo is para mabigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga dapat yung ilagay sa inyong Honda Click. Hindi naman madalas na naglalagay tayo ng mga accessories sa ating motor, pero at least unti-unti nating nababago yung mga meron dito. So napapalitan natin yung mga iba, dinadagdagan natin. So isa na papalitan natin dito is yung ating rear fender kasi ito guys, gas-gas na. Ayan. So kapag nagsashock siya, itong pinaka fender natin tumatama dito sa ating rear shock. Kaya ganyan. May gas-gas na. And bumili na tayo ng ipapalit natin sa kanya. So lahat naman ng i-upgrade natin dito sa motor natin, ise-set aside ko yung every video na ilalagay natin. Tapos pagka mabuo natin yung buong concept nitong motor natin, kasi hindi ko alam kung mag-indo concept ako or mag-street GP tayo. So, hindi ko alam kung ano yung kakalabasan ng motor natin. Kasi kapag ka-indo kasi, bulky, parang nagmumukhang Aerox. Kapag ka-street GP naman, nami-maintain pa rin yung tsura nitong Click natin na stock. Kaso nga lang, yung parang nagiging mukha kasi ng street GP guys is ano siya, parang nagiging trail yung itsura niya na mataas, pero yung pinaka design niya is very sporty, parang nagmumukha siyang pang circuit yung itsura niya kasi yung pinaka manubela niya, ang ginagawa nila doon is medyo binebend nila para magmukhang ano siya, magmukhang pang circuit talaga yung datingan niya. So kapag ka-indo, pormahan lang talaga, and mas kasi mas lowered kapag ka-indo. So yun, ganun yung pagkakaiba nila guys. So hindi ko alam kung baka mag-megos tayo sa magiging itsura ng Click natin. So abangan nyo lang kung ano yung magiging resulta ng pag-upgrade natin dito. Okay, so God bless and ride safe sa inyo.